Maraming nagtatanong sa akin kung andito pala ako sa beach. Ayun, yung anak ko pupunta sa pinakamalapit na playground. Gusto kong pag-usapan today yung tungkol sa mga kabayan natin na gustong umalis, gustong lumipat ng trabaho. So, kung ikaw ay seasonal worker or kahit nga long-term employment, pwede bang ganun na lang yung hindi mo tatapusin yung kontrata tapos lilipat ng trabaho? Pwede ba yun? Yung hindi ka pa nakapag 1 year, yung meron kang pinirmahan na contract na 1 year, hindi ka pa nakatapos ng 1 year, or kung meron kang pinirmahan na 2 or 5 taon, tapos hindi mo tatapusin. Pwede ba yun? Well, ito po ang sagot. Hindi po ganun kadali. Hindi po katulad sa Pilipinas na pagka hindi mo nagugustuhan yung trabaho, yung bigla lang nag-aawol. Bawal po yan. Hindi naman yun tama eh. Kahit nasa normal practice yan ng Pilipinas na parating nag-aawol, mali po yung pag-aawol. Dapat po talaga sinusunod natin yung kung ano yung napagkasunduan ng amo natin, ng employer natin, na kung hanggang kailan tayo magtatrabaho. Kasi 'di ba, kawawa rin naman sila kung bigla tayong aalis kahit nga magbigay tayo ng 1 buwang notice tapos lilipat tayo sa ibang lugar, 'di ba? Bawal po 'yon. So, ang tama pong gawin is kung ayaw niyo na po sa trabaho, ay mag-resign kayo at umuwi kayo sa Pilipinas. Yan po ay allowed. Allowed po talaga na mag-resign. 1 month's notice period lang ang binibigay. Kailangan magbigay ka ng written letter, yung written talaga, or kahit email, or kahit basta anything written para may ebidensya ka na nag-resign ka talaga. So, kailangan meron kang 1 month's notice at ipapauwiin ka dapat sa Pilipinas. Kasi kapag hindi ka umuwi sa Pilipinas, mawawalang visa lang rin yung papeles mo. Okay, explain ko ngayon anong nangyari. Okay, lipat naman tayo. Okay, so anong mangyayari sa papel? Okay, ito ang mangyayari. Kung wala ka pang residence ID card, kung visa pa lang ang hawak mo, ay yung visa mo is, di ba, normally yung visa is 9 months lang to 1 year. So, mayroong expiry yung visa. So, anong mangyayari kapag mag-expire ng visa? Diba, uuwi pa rin ng Pilipinas. Hindi na marirenew yung visa. Wala ka ng pag-asang mag-renew ng papeles kapag nag-resign ka sa employer mo. Okay? So, hihintayin na lang ng employer kung kailan mag-expire yung visa. Kasi, madali lang naman, ilang buwan lang naman ang inaantay kaysa ipa-cancel. Hindi na nila pinapa-cancel ang visa. Kasi hinihintay na lang nila na mag-expire. Automatic na pag nag-expire tapos hindi ka nag-exit, hindi ka umuwi sa Pilipinas, ay nasa record na yan na TNT ka. Okay. Another situation naman ay yung mga merong pending application ng residence permit. Okay, so may application na pero wala pang ID card, naghihintay pa lang ng ID card. Anong mangyayari? Kapag kayo ay nag-awol or kapag hindi pumayag yung employer ninyo na umalis ka, pwede silang magpunta dun sa immigration at sasabihin nila na hindi ka na nagtatrabaho sa kanila. So kapag dineclare nila na hindi ka na trabahante, automatic yun na makakancel yung application mo for residence permit. So, pag na-cancel, pag rejected ang nakasulat sa status, again, meron na akong video kung paano pag-check sa online, sa status ng residence permit application. Makikita mo online kung processing pa ba, approved or rejected. So, automatic yan. Mari-reject kapag nag-declare sila na hindi ka na empleyado nila. Diba? Kasi, diba, bakit naman dapat nilang i-declare na hindi ka na empleyado? Kasi kailangan magbayad pa ng tax, di ba? Kailangan nilang i-declare na hindi ka na empleyado para wala na silang responsibilidad sa'yo. Hindi ka na nila sagot kung ano mangyari sa'yo legally tungkol sa pag-stay mo sa Greece, tungkol naman sa health, di ba ganon? Mga liability. So, i-declare talaga nila na hindi ka na empleyado. So, third situation naman is, paano kung meron ka ng ID card?
Okay. It's still the same pa rin. Kahit may ID card ka na, pwede pa rin yung maipa-cancel. As long as nag-declare nga na hindi ka na employed, kasi automatic pagka wala kang trabaho, is wala kang karapatan na magstay sa bansa. So same pa rin, kahit may printed ID card ka na, kahit pending pa yung application mo in process, automatic talaga yun na ipapa-cancel ng employer. So hindi ko talaga ina-advise na hindi nyo tatapusin yung kontrata ninyo. So dapat tapusin nyo talaga yung kontrata ninyo. Merong paraan naman, okay? Merong paraan na magawa ng paraan ng isang lawyer para ayusin yung papeles ninyo. Let's say, for example, meron ka ng employer na nahanap at willing naman siyang gumastos at asikasuhin. Pero yan ang siguraduhin ninyo. Merong maliit na chance kapag yung employer na nahanap ninyo ay willing talagang mag-asikaso sa papel, willing talagang magbayad. Kasi hindi mura yung bayad sa lawyer. Pag-process pa lang is minimum 1,000. Ang iba nga umaabot ng 5,000 para lang maging maayos yung pagta-transfer sa lawyer, di ba? Lawyer 'yon. Tapos isa pa, kung hindi magbabayad yung employer, willing ba sila mismo ang mag-asikaso? Kasi hindi madali yung pag-aasikaso ng papel. Kaya nga kumukuha ng lawyer para yung lawyer na yung bahala. Bali gagastos na lang tapos yung lawyer na ang mag-aasikaso. So merong paraan pero malaking pera ang kailangan mong gagastusin. So minimum 1,000 to 5,000 euros po iyan. So, pag-isipan nyo muna bago kayo umalis, bago kayo lumayas, bago kayo mag-awol at bago kayo mag-resign, bago kayo magbigay ng resignation letter. Kasi mahirap maging TNT at hindi ko ina-advise na maging TNT dito sa Greece at sa iba pang parts ng Europe, di ba? Manood na lang kayo sa ibang videos ko tungkol sa mga bansang nire-recommend ko kung saan kayo dapat mag-TNT. Okay? Salamat sa panunood at yan na lang muna. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!